Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So, usapang OFW, balik manggagawa, abroad, overseas Filipino workers. Ayan. So, dun sa mga aspiring OFW, isa sa mga napakahalagang bagay na dapat nyong gawin, unang gawin is dapat magkaroon kayo ng Philippine passport. Pinaka-importante yan mga katropa dahil sa pag-a-apply nyo, kakailanganin nyo yan. By the way mga katropa, ang Philippine passport, ang validity na ito is 10 years and maaaring kumuha ang sino mang Filipino citizens. And ibig sabihin na ito, kailangan yung magkaroon ng appointment sa TFA and para ma-process yung passport ninyo. So, sa kasalukuyan, 950 ang process para sa regular o standard processing. Yan ay approximately 12 days bago makarating sa inyo and 1,200 naman kung expedite o special o mabilis na proseso. Ibig sabihin, 1,200 naman ang bayad dito. Well, dun sa mga nasa probinsya, mas preferred talaga nila yung expedite processing na lalong-lalo na dun sa mga malalayo kung saan ginagawa yung Philippine passport. Ayan. So karaniwan na may mga regional office yung mga DFA and minsan may mga provincial office pa. So mas makakabuti na mag-search kayo sa internet and alamin yung proseso ng DFA through Global Online Appointment System. Ibig sabihin, yung DFA Go Was, makakatulong ito para at least mais yung burden ninyo para alam ninyo kung ano yung gagawin at ano yung prosesong pagdadaanan ninyo. So karaniwan ng mga essential documents na kailangan talaga na ipresenta is yung PSA issued birth certificate. And sa mga babae naman, kailangan yung mga marriage certificate kung gusto nyong gamitin yung apelyido ng inyong asawa. Bakit PSA birth certificate? And kailangan yung original mga katropa, hindi pwedeng yung Xerox copy. And kailangan yung original and issued mismo ng PSA na may tatak ng PSA. So, napaka-importante na ito kasi yun yung magiging basis nila na tama ba yung spelling, apelyido, pangalan at ilalagay sa dokumento ninyo. Alalahanin natin na yung passport, yan yung magiging pinaka-identity documents nyo na mag-identify na kayo talaga yon and kakailanganan nyo yan every time na papasok kayo sa iba't ibang mga bansa na pupuntahan ninyo. And base na rin mga katropa sa Republic Act 11983 or the New Philippine Passport Act na noong March 11, 2024, yung passport natin digitalized na. Ibig sabihin nito electronic passport na yung meron tayo. So dati kasi mga katropa, kulay green yung passport ng Pilipinas. So naging kulay brown na siya. And ibig sabihin nito na i-scan and machine readable na itong passport natin. Katulad na lang nito mga katropa na kung saan makikita natin na may mga pwedeng i-scan. So ibig sabihin itong passport natin na to talagang high-tech na and pang-international na rin katulad yung ginagamit sa ibang bansa na mga passport. Dati kasi yung passport natin na kulay green, matagal na panahon na manual lang siya. So ito, talagang nare-read na siya mga katrop ng machine and naka-encode na rin sa machine yung mga information na nasa passport natin. Kaya i-make sure ninyo mga katropa, ingatan ninyo lalong-lalo na sa mga panahon na ngayon, napakaraming mga scammers na gumagamit ng mga ID ng ibang tao sa panloloko at ganoon na rin mga katropa. Ingatan yung mabuti yan. And meron na rin mga katropa ng mga special lanes para sa PWD and senior citizen. And kaya na rin yung DFA, always meron silang on-site and off-site na services para sa gawa na itong passport nga. Para yung mga iba is maka-avail lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. So, important reminders lang mga katropa na yung passport wag nating lagyan ng kung ano-ano kasi ibig sabihin na yung passport natin mga katropa is inano yan para at least tatakan. Ayan. Ibig sabihin, wag nyung kung ano-ano mga stamp yung pinaglalagay nyo dyan. At gagamitin nyo yan every time na pumapasok kayo kung saang-saang mga bansa. And paglabas nyo, ganun na rin mga katropa. Kaya ingatan yung mabuti. Ayan, halimbawa, pumunta ka ng Bahrain, pumunta ka ng USA, or pumunta ka ng Germany, Thailand, Taiwan, at kung saan pang bansa, kung pumunta ka ng Australia,
tatatakan kayo sa passport ninyo. And importante rin mga katropa na talagang yung passport ninyo may extra pa kayo na copy, lalong-lalo na kapag nagbabiyahe kayo. Kasi hindi natin maiwasan, mamaya biglang mawala yan, wala kayong kakopya-kopya. At least meron kayong kopya sa cellphone, meron kayong kopya sa email, and meron kayong nakatago na hard copy pa. Ayan, para at least kung sakali in case of emergency, may mabubulat-lat kayo at may pagkakakilanlan sa inyo. Now, ibalik natin yung usapin. Para sa mga aspiring OFW, importante kasi ito. Ito yung magiging basis para at least pinakaunang way para at least sa pag-aasikaso ng inyong application. Laging tanong sa mga agency, sa mga nag-a-apply ng mga OFW and aspiring OFW, may passport ka na ba? Well, importante ito kasi yung employer na nagre-recruit sa Pinas, always kompleto ba ng documents? Yan isa sa mga requirements kapag sinabing documents is yung Philippine passport. Kasi nga, paano ka nga naman makakabiyahe? Sayang lang yung pag-i-interview nila kung ikaw yung napili nila tapos wala ka pa palang passport. Mag-aantay pa ng matagal. And ibig sabihin rin na ito mga katropa na yung passport, yun yung gateway mo. Unang way yun para at least asikasuhin yung documents mo, yung resume mo na i-line up ka ng mga agency para ipa-interview. And yung passport, napakalaking tulong yan mga katropa kasi una, pwede mong gamitin sa iba't ibang agency dito sa Pilipinas para makapag-apply ng trabaho kung qualified ka. Ang ikalawa naman ay magsisilbi itong identification mo na maaari mong isubmit. Bali, isa ito sa mga valid ID na pwede mong magamit sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at kung ano-ano pang mga government agency para makakuha ka ng mga benefits na pwedeng ibigay sa isang Filipino citizen. Ikalawa mga katropa is yung passport kasi pwede yung magamit as identification mo para at least maka-attend ka ng yung Overseas Workers Welfare Administration na seminar o POAA seminar na related sa OFW. Lalong-lalo na yung mga OFW na nais pumunta sa ibang bansa. Lalong-lalo na lahat naman ng mga Pilipino gustong pumunta sa ibang bansa and lalo na doon sa mga gustong maging OFW at gustong magtrabaho. And sa OWA membership, kailangan rin talaga itong Philippine passports. Well, napakalaking tulong ng OWA mga katropa kasi magsisilbing insurance mo yan para kapag magsisilbing insurance mo para kapag na-hire ka sa ibang bansa, may insurance ka kung sakaling anuman ang mangyari sa iyo kung ikaw ay isang registered and certified OFW. Ikalawa mga katropa is gagamitin mo yan sa pagbiyahe-biyahe. And ang masasabi ko lang, once na nag-apply kayo sa Philippine passport nyo, make sure nyo lang mga katropa na dapat complete na yung documents ninyo para hindi na kayo nagpapaulit-ulit and nagpapabalik-balik. Isa sa mga nagiging balakid para makakuha ng passport is yung kulang yung documents, kulang yung ID, lalong-lalo na yung birth certificate nga. So, dapat bago pa kayo mag-apply ng Philippine passport, na search nyo na sa internet. Ano pa ba yung ibang mga requirements? May kulang pa ba? Para at least pagpunta nyo doon sa DFA, kung kailan naka-line up na kayo, wala nang balakid pa at dire-diretso yung proseso and magiging mabilis yung proseso mga katropa. So, welcome sa inyong journey para maging isang ganap na OFW and hoping sana maging matagumpay kayo sa mga susunod na panahon o kahit ngayon na, i-welcome na natin ang tagumpay sa inyong buhay. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan sa Usapang OFW mga katropa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.